It's not all about the angels who sang for him that day. It's not just about the shepherd nor the bright and shining star. Oh, it's not all about the wise men traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's not just about the present underneath the tree. It's not all about the feeling that the season brings to me. It's not just about coming home to be with those you love. It's not all about the beauty in the snow I'm dreaming of. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great. It's the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailed to a tree. It's about every drop of blood that flowed from him when it should have been me. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross.
Ngayong Kapaskuhan, tayo magsilapit sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang kaawaan at habag upang tayo ay kanyang patuloy na linisin sa ating mga karumihan, gawing ganap at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ayon sa kasulatan, ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Luz Maria Jose. Sambahayan ng Diyos, halina at purihin natin ang Diyos na siyang ating kanlungan at kaligtasan. Pagkalapit namin ngayon sa aming pagsamba sa iyo, ang aming usap, muli kami ay iyong pinasama-sama upang ipagdiwang bilang iyong sambahayan. Biyaya ng pagkalan ng Panginoong Jesus. Halina at ating ipahayag sa Diyos ang ating mga pasasalamat sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin sa loob ng isang taon at maging ang mga biyaya na natanggap natin. Tayo pong lahat, sa pusong nagpapasalamat at tinataas namin sa iyo ang pasasalamat sa araw-araw na pagpapala ang hindi nagbago magpakailanman. Sa pananambahan ngayon, pinag-iisa namin ang tinig upang ikaw, O Diyos, ang aming itanyag at dakilain. Banal at makapangyarihan Diyos, dinadakila ka namin sa mahalagang araw na iyong pinagkaloob ngayon. Pinasasalamatan ka namin sa patnubay at paglingap na iyong pinagkaloob na naabot namin muli ang Kapaskuhan. Tunay nga po, O Diyos, na kayo ang naging patnubay at kaagapay namin upang kami magpatuloy sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na naghahari ngayon at magpakailanman. pagbasa po ay matatagpuan sa Juan 1:13. Juan 1:13. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa.
Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanglibutan ng salita, nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ngayong Kapaskuhan, tayo ay magsilapit sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang kaawaan at habag upang tayo ay kanyang patuloy na linisin sa ating mga karumhan, gawing ganap at kalugod-lugod na sa kanyang harapan, ayon sa kasulatan. Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang paghahari, kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sumandali pong katahimikan. Kapatid kay Hesus Kristo, matapos na tayo ay buong katapatang lumapit sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagsalangsang at pagsuway sa Kanyang banal na kalooban, tanggapin ng bawat isa ang katiyakan ng kapatawaran. Mula sa Aklat ng Juan, pangkat 3, talatang 16 at 17. Ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Yan po ang mga salita ng katiyakan na tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Sapagkat tayo pinatawad ng Diyos, ang kapayapaan ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin, at akin pong inaanyayahan ang bawat isa na tayo magsitayo at ang kapayapaang bigay ng Mesiyas sa ating puso'y ating ibahagi at ibati sa ating kapatiran. Tayo po ay magsitayong lahat at magbatian tayo ng kapayapaan. Amen.
kapatid, sapagkat hindi po natin kayang utot lahat upang tayo magbatian ng kapayapaan mula kay Kristo, ay batiin natin na lang ang ating katabi, kaliwa at kanan ng maligayang Pasko. So, maligayang Pasko po sa ating lahat. Mga kapatid, yung pong pumapasok pa lang, ay meron pa po tayong bakanteng upuan dito sa bandang unahan. Ilan pa rin ang makakaupo. So, tayo po mga kapatid ay nasa sandali ng mga balita at malasakit ng ating iglesia. Isang malaking balita po ang aking nais ipawat sa inyo, ang balita ng mainit na welcome sa ating lahat. Welcome po sa buong kapatiran ng UCCP Magil Memorial Church. Palagay ko'y marami sa atin dito yung mga bakasyonista, mga bisita, na sa panahon ng Kapaskuhan ay umuuwi sa sariling tahanan, umuuwi sa Lucena. So, welcome po sa ating lahat. Welcome po sa mga panauhin na naririto. Ang dami nating mga munting bata, So, mga munting bata na siyang susunod sa yapak naming may mga gulang na. Katatapos lang po kagabi ng ating siyam na gabi na tinatawag nating simbang gabi. Bagamat tayo'y hapon pa nagsisimula. Alas 5 po'y nagsisimula tayo, subalit inaabot yon ng gabi. At sa kabatiran po ng kapulungan ng ating kapatiran, ang naging mensahe po natin sa loob ng siyam na gabi, lahat ay tungkol sa pamilya. At ang kahuli-hulihang kagabi, sinong naririto kagabi? Ayun, salamat po. Ang kahuli-hulihan nating topic kagabi ng mensahe ay, the family stays together. So, sa ating pinagbulay-bulayan kagabi, ay ang pamilyang laging nananalangin, ay laging magkakasama. So, lahat po itungkol sa pamilya. Sapagkat sa unang-una po sa tradisyong Pilipino, ang Pasko ay ipinagdiriwang ng buong pamilya. Gayon din po sa susunod pong linggo, tayo po ay may panauhing tagapagdala ng mensahe. Darating po sa ating piling si Reverend Ronnie Saliendra, December 29. Sa umaga po, siya ang ating guest preacher. Gayon din po, ang ating namang pananambahan sa New Year ay hindi gabi. Kaya hindi tayo matatakot sa putukan. Sa umaga po ng January 1 at 9 o'clock ang ating pananambahan. So, marahil ay kasing puno nito o baka mas awas pa dito sa January 1 dahil hindi pa naman tayo umuwi sa ating mga sariling tahanan o bumabalik sa mga trabaho. Mga kapatid, ang ating po mga kabataan, ang Christian Youth Fellowship ng ating iglesia, sila po ay dadalo sa tao ng pulong ng mga kabataan para sa buong Southern Tagalog Conference. So, magpapadala po tayo ng 5 delegado doon. Nagaganapin ito sa December 27 to 30 sa UCCP First Evangelical Church. Ito po yung iglesia natin sa San Pablo City. May mga kabataan po tayong dadalo dito. Nais ko pong ipahayag ang ating pagkilala at pasasalamat sa lahat ng kapatiran na nagkaloob para sa ating pagbibigay ng aginaldo sa mga munting bata. Noong pong December 21, isinagawa natin ang Children's Fellowship, Christmas Fellowship. So, nagkaroon po tayo dito na binigyan po natin ang ilang
About 350 to 400 children ang ating binigyan dito ng papasko. Ganon din, noong 23 naman, ang congregation ang nagkaroon ng paskuhan. Kinikilala po natin at pinasasalamatan ang lahat ng kapatiran na naging bahagi ng mga gawain ito ng kapaskuhan ng ating iglesia. Yan po ang ilan nating balita para sa linggong ito. Sandali po nating itungo ang ating ulo. Magbigay tayo ng pag-anyaya sa banal na presensya ng Espiritong Banal ng Banal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Papuri at pasasalamat ang handog ng aming mga puso para sa iyong kabanal-banalang pangalan, O Diyos. Sa napakagandang umagang ito, nakaloob mo sa amin. Maraming salamat po sapagkat binigyan mo kami ng dakilang pagkakataon tulad nito na kami ay makapunta sa iyong bahay-sambahan. Magkakasama ang mga pamilya, ang buong kapatiran ng UCCP McGill Memorial Church ay naririto, O Diyos. Sandali naming iniwan ang iba't ibang gawain at kaabalahan sa aming mga tahanan. Sandali naming iniwan ang iba pang mga responsibilidad na dapat naming gampanan. Ito po, O Diyos, ay sa tanging layunin na papurihan ka, sambahin, luwalhatiin. Kinikilala namin na ikaw ang dakilang Mesiyas na siyang isinilang doon sa abang sabsaban sa layunin na ang bawat isa sa amin at ang buong sanlibutan ay magkaroon ng bagong buhay, maging bagong nilalang sa pamamagitan, O Diyos, ng kapatawaran na iyong ipagkakaloob. Kami po ay naririto hindi sa dahilan na ito'y tradisyon ng aming pamilya, tradisyon ng iglesia na tuwing Pasko ng umaga, kami ay humahayo papunta sa bahay-sambahan. Naririto kami, O dakilang Diyos, upang pag-isahin namin ang aming damdamin, maging ang aming diwa. Nagkakaisa kami sa pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kung paanong ang mga anghel sa kalangitan ay sumigaw ng luwalhati sa kataas-taasan, sa sandaling ito, ang aming mga puso ay sumisigaw din, O Diyos, ng pagluwalhati at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Hindi lamang kami ang nananambahan ngayon, kundi lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, lahat ng kumikilala sa aming Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos na buhay, ang iisang Diyos, ang totoong Diyos. Kami, O Panginoon, ay nananambahan ng buong kapakumbabaan, ng buong katapatan. Salamat po sa mga magulang na naririto, na ang kanilang mga anak ay sinisikap na maakay sa mga ganitong gawain na may kabanalan. At amin pong idinudulog, idinadalangin sa iyo, O dakilang Diyos, na anumang itinuro ng mga magulang tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo, ito po'y dadalahin ng mga anak, ng mga munting bata, hanggang sa sunod at sunod na henerasyon. Dadalahin nila ito sa kanilang buhay, upang sa ganoon, sila naman ang magsasalin sa kanilang magiging mga pamilya. Magsasalin at magtatanim ng binhi ng pananampalataya. Sumasamo kami, O Diyos, sa umagang ito, loobin mo po na ang malalim na kahulugan ng Pasko ay tunay naming matalos. Hindi lamang sa mga ganitong
Pagdiriwang kami magsasama-sama ng pagkilala sa iyong banal na ngalan, kundi sa lahat ng saglit ng aming buhay, ika'y aming papupurihan, sapagkat ikaw ay mahabaging Diyos. Na sa lahat ng saglit na kami lumapit sa iyo, tumutugon ka sa iyong makapangyarihan, mapagpala, mapangligtas na pamamaraan. Maging sa mga panahon ng karamdaman, ikaw ang Diyos na sa amin nangangalaga. Ikaw ang Diyos na sa amin sumusubaybay, na ipinagkakaloob mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, ng aming pamilya, maging ang pamilya ng Iglesia. Sumasamo kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos, na sasamahan mo po kami sa lahat ng saglit ng aming buhay, lalong higit sa araw na ito ng Kapaskuhan. Sa mga darating pang araw ay bibigyan namin ng papuri ay ikaw, O Diyos. Sumasamo kami ng buong kapakumbabaan sa tanging pangalan ng dakilang Mesiyas. Amen. Maghandog tayo ngayon ng ating kaloob bilang tugon natin sa kaloob niyang si Jesus na nagbibigay buhay at nagligtas mula sa ating kasalanan.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong mga kaloob. Asahan po ninyo na ito'y aming gagamitin sa iyong ministeryo. Panginoon namin Diyos, pagpalain mo po ang bawat kamay na nagkaloob nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo, samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayang teksto para sa ating mensahe sa araw ng Pasko. Tunghayan po natin sa ating mga Biblia mula sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, pangkat 1, talatang 18 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag ka matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ganon din naman po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, pangkat 2, talatang 14 ay ganito ang sinasabi. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at ito'y maging kayamanan ng puso ng bawat isa na nakarinig. Amen.
Mga kapatid, dumating na ang child of hope. Dumating na ang child of love. Kagabi, nakita ko sa television, nakalagay, hindi ko matandaan kung anong channel, nakalagay doon ay, Bispiras ng Pag-asa. So, ngayon, hindi na bispiras. Ano ho? Kaarawan na ng pag-asa. Kaarawan na ng pag-ibig. Kung kaya ipinagdiriwang ng buong mundo, partikular ng buong sangkristyanuhan, ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nasa sa atin na ang child of hope, child of love. Maraming salamat po sa ating koro na walang humpay ang pag-eensayo upang mahandugan ng the best ang dakilang Mesiyas. Salamat din po sa taga-kumpas. Ang ating pong to inform po ang ating kapatiran, ang nagkukumpas po ng ating nagkakandak na ating choir, ay siya ay isang ministerial student sa ating seminaryo, sa Union Theological Seminary. Siya po ay nasa panahon ng kanyang paglabas, 1 year na paglabas sa seminaryo. Siya po ay nag-aaral ng Bachelor in Theology. Ang focus niya o concentration ay choir conducting. And then by June next year, babalik na siya sa seminaryo for her last year. Sa ating pong konferensya, sa Southern Tagalog Conference, ang ating pong mga seminarista ay sila ay 6 sa kasalukuyan. So ang iba po ay ganyan na nasa outside the campus ng seminary, tulad ng kapatid na Charlene Manzano. Si Charlene po ay anak ng Magil. Hindi po siya iba sa inyo. So salamat Charlene, salamat po sa ating koro. Maligayang Pasko po, mga kapatid. Parang kayo nakasimangot. Pag Pasko ay bawal ang nakasimangot. Alam ko na kung bakit, mga bata, sino nakasimangot ngayon? Hindi bata ang nakasimangot. Si lolo, si lola, si nanay, si tatay. Ano ho? Ay masasaid na ang laman ng wallet. Kabibili ng kailangang ihanda at kabibigay sa namamasko. Ang nakangiti ngayon ay mga bata. Subalit, kami namang may gulang na ay always smiling din. Ano ho? We do smile dahil ngayon ay birthday ni Jesus. Tayo po mga kapatid ay sandaling manalangin. Sa dakilang araw na ito, o dakilang Diyos, kaming iyong mga anak ay naririto. Naghahandog kami ng pinakamatayog na papuri sa iyong banal na ngalan. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, na niyayakap namin ng buong katapatan, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na unang nagbigay ng iyong banal na pag-ibig. Ang lahat po ng ito'y amin dalangin, lakip ang aming pag-asa na sasamahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Amen. Pasko na naman. Taon-taon ay Pasko. Mga kapatid, talaga pong nandyan ang katotohanan na para bang mas exciting at mas masaya noong mga nakaraang araw kaysa ngayon. Ngayong araw mismo ng Kapaskuhan, noong mga nakaraang araw hanggang kagabi ay para bang tayo excited na excited. Ang sabi ho nung aking minamahal kagabi, ano bang tawag dun sa pagkain sa hating gabi ng Pasko? Noche Buena. Noche Buena ba yun? Ay di biniro ko na, sabi ko hindi, baliktarin mo na lang, Buena Noche. So, tayo excited. Sabik na sabik tayo na dadating ang araw ng Pasko. Pero, kaninang umaga, siguro bawat isa sa ating puyat, pinakamahinang tulog ay 1:00, 2:00, si nanay, si lolay, nagdayag pa ng pinagkainan. Pero, alam natin na ang ating panahon at buhay ay inihahandog natin sa dakilang Diyos ngayong umaga. Para bang mas nadadama natin ang diwa ng kapanganakan ng Panginoong Hesus habang hinihintay natin
Meron pa diyang mga nakikris kringle. Nandun na excitement. Yung simbang gabi, may narinig pa ako na, nako, ICM, ay kailangan makumpleto ko ito. Pag nakumpleto ko ito, ang sabi, yun daw aking wish ay matutupad. Ay, paano pag hindi mo nakumpleto? Ala, ay siya, patay na. Hindi matutupad ang iyong wish. Ganun ba, mga kapatid? So, nandun yung excitement. Kaugnay po rito, tayong mga may gulang na. Hindi po tayo matatanda, ho? Tayo'y may gulang. Ay nababawasan ang kasabikan sa pagsapit ng Pasko. Bakit? Dahil tayo, mas marami tayong alalahanin kaysa mga bata tuwing papasok pa lamang ang Disyembre. Utay-utay nang nag-iipon. O kaya'y pagtunog na ng ber, ay utay-utay nang nag-iipon ng barya. Mga bata, hindi laging barya ha. Sasabihin ninyo, yun naman hong dilaw. Yung nakahalumbaba naman. Saawa na kami sa barya. Mga bata ha, yung sasabihin nyo kay lolo at lola. Naku, nagturo pa si CM, ano? Napansin ba ninyo na maaga tayo sa pagdalo sa simbang gabi? Ang aaga nila. Ang totoo hoy, nung isang gabi parang ako nahuli. Ay yung palang relo ko ang huli kaysa doon sa relo ng simbahan. Aba, nagkalimbang na, ay ako'y nakikipagkwentuhan pa sa office. So, maaga tayong pinaghahandaan natin ito. Tinitiyak nating makumpleto natin ang naka-schedule, lalong higit ang mga pamilya. At mga kapatid, itong paghihintay natin sa Pasko ay pagsasabuhay natin ng paghihintay sa pagsilang ng dakilang Mesiyas. Sinasabi po ng iba na ang Pasko ay para lamang sa mga bata. Dahil sila ang mga gabi-gabi ay nangangalampag ng mga pintuan natin. Meron po akong narinig na kwento nung isang araw. Yung mga bata, may mga bata sa isang pamilya na nakita nila yung isang grupo ng bata. Sabi nila, ay yung mga bata ay pagtapat sa gate ng isang bahay, ay tig-pipiso sila. Ang sabi ng magkakapatid ay, subukan kaya natin. Sumubok ang mga bata. Lakad ang magkakapatid, 2 o 3 magkakapatid. Pumunta doon sa kapitbahay nila, ay binigyan naman sila ng kapitbahay. Ang bigay daw ay 5 yung may butas. Ay naku, pag uwi ng bahay, ay nagmamaktol ang mga bata. Bakit sila'y piso-piso? Kami, yung may butas, ang bigay. Tigli 5 piraso kami. Ay siguro inipon yun ng kapitbahay nila. So, ang mga bata ay nandoon yung kasabikan na ganito. At ginagawa nila yung lakad, kanta, lakad. Nakarinig na po ba kayo? Sasabihin pa ng mga bata ay, thank you, ang babarat ninyo. Hindi po ba? Thank you, ang babarat ninyo. Mga kapatid, may ilang bagay po ang malinaw nating mapapansin kung bakit ganito ang pakiramdam at kaisipan ng maraming tao sa mundo na ang Pasko ay para sa bata lamang. Although ang mga may gulang na ay abalang-abala, pero yung diwa nila at excitement, para bang ang pakiramdam nila ay sa bata lamang? Una, tayo po ay mas natitigatig o nakakaroon ng worry sa ating isipan tungkol sa mga panlabas at material na bagay. Di po ba sinasabi natin nadadama natin Pasko kung nakakarinig na ng mga tugtuging pamasko? Kung nakakakita ng Christmas decors, ay luma ng aming decors, kailangan magpalit na. Ano ho? Yung kapitbahay ko may bago. Ay gala, ako'y may bago rin. Iba naman ang kumukuti-kutitap sa aking bahay ngayon. So, nandun yung ating kaabalahan ng kaisipan sa mga ganitong bagay. At tayo naglalagay ng patay-sinding mga ilaw. Hindi po baling ang pinupuntahan ni tatay ay patay-sindi sa ating bahay. Pero pag si tatay ay pumunta doon sa patay-sindi sa ibang lugar, ay siya, mangangaon na si nanay. Ano ho? Pero sa ating bahay, okay lang na may patay-sindi.
Mga kapatid, mas hinihintay ang mga material na bagay na matatanggap tulad ng bonus. Ano kaya kami, may bonus? Wala pa yata kaming Christmas cash gift. Ano kaya ibibigay ngayon yung tinanggap din namin last year? Baka mabawasan. Doon tayo, abala ang kaisipan. Anong bibilhin? Anong lulutuin? Anong ibibigay ko sa aking mga anak at mga apo? Ang mga apo ngayon, kuminsa't mga anak ay ayaw na ng basta cellphone. Kailangan ay magandang cellphone. At may mga tablet pa. Maging si lolo at si lola ay nagtatablet na rin. So, hihingi ngayon ay sa apo na may trabaho. Apo, ako na may papaskuhin mo ng tablet. So, parang gano'n na ang takbo ng panahon ngayon, mga kapatid. Maraming nagsasabing malungkot ang Pasko at tuyong-tuyo ito kung walang pera. Nakalulungkot, pakinggan ang mga ganong pananalita. Ay kami Paskong tuyo. Di po ba? May mga ganong pananalita. Meron pa po mga kapatid nagtatanong ng ganito. May Pasko ba sa Leyte? Opo, sabi doon. May Pasko ba doon sa mga nawala ng mahal sa buhay? May Pasko ba doon sa Kabisayaan na nasalanta at nawasak ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo? Kaya ngayon, may bago daw tatak ang Pilipinas. Ano ang tatak ngayon ng Pilipinas? The strongest, sabi ni Diakonia si Edna, the strongest country in the world. Biruin mo? Tayo pala ang pinakamalakas dahil kaya nating sagupain ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. In spite of the fact na nakalulungkot ang nangyari, kaya pang ngumiti ng mga Pilipino. And of course, nandoon pa rin ang ating pagdiriwang ng Pasko dahil ipinagdiriwang at ipinagsasaya ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pangalawa po, marahil kaya sila ay abalang-abala at hindi abalang-abala sa pag-worry sa Pasko ay wala pang kapayapaan sa buhay. Ito po ay dahil sa ang sentro ng atensyon, tulad ng sinabi ko kanina, yung material na bagay. Nakalimutan na ang dala ng Pasko ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mapapansin po niyo yung aking huling binasang talata. Ang kapayapaan ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Mga bata, alam ba niyo yung salitang kinalulugdan? Ibig sabihin, accepted ka sa Panginoon, approve ka, nalulugod sa iyo, natutuwa sa iyo. Damhin nga po natin ating puso. Nalulugod ba sa akin ang Diyos? Even right at this moment, nalulugod ba sa akin ang Diyos? Kung nalulugod sa atin ang Diyos, tiyak, ang puso natin mayroong kapayapaan. Mas binibigyan pansin natin ng paghahanda ng maraming bagay, kaya nagugulumihanan ang mga puso. Alam niyo po ba mga kapatid, ang kauna-unahang Christmas carol o awiting pamasko, ito'y linggo-linggo'y kinakanta natin sa simbahan. The first Christmas carol, linggo-linggo'y kinakanta natin. Ano ang unang awit natin? Awit ng pagpupuri. Hindi po ba? Umaawit tayo ng papuring awit tuwing tayo mananambahan. So this is the Christmas carol. Ang kinanta ng mga unang lumuhod at nanambahan sa isinilang doon sa sabsaban. Ang sabi sa awit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito po ay linggo-linggo, tuwing even hindi linggo, basta tayo may pananambahan, umaawit tayo ng papuri sa Diyos. Mga kapatid, baka paglabas natin ng simbahan mamaya, ay meron tayong makasalubong
na ayaw mong makita? Nasaan ang kapayapaan sa ating puso? Nasaan ang kapayapaang bigay ng isinilang sa sabsaban? So this is the very moment na dapat ay batiin na natin. Kung ayaw tayong batiin, basta ikay bumati. You have done your part. Pasko naman po ngayon, tayo ay magbigayan ng pagmamahal sa isa't isa. Magkasundo upang magkaroon ng kapayapaan at bigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Sapagkat ang sabi, bibigyan ng kapayapaan ang mga taong kinalulugdan ng Diyos. Pangatlo pong dahilan, ang ginagawang sentro ng pagdiriwang ng Pasko ay hindi si Jesus. Ang ginagawang sentro sa pagdiriwang ng Pasko ay sarili. Napakarami pong tao sa mundo ang parang nakakalimutan na ang tunay na may birthday ay siyang nararapat maging maligaya at tumanggap ng mga regalo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nalilimutan na rin ng tao ang sinasabing, it is better to give than to receive. Marami pong tayong maibibigay na regalo na walang bayad. Hindi mo kinakailangang bilhin. Libre. Ang pag-ibig sa ating kapwa, ang pag-unawa sa kakulangan ng ating kapwa, maging sa kalabisan ng ating kapwa ay ating inuunawa. Nagbibigay tayo ng gift sa kanila. Ano po ang sinasabi sa John 3:16? Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam ko pong memorize yung lahat ito. Dahil ang mga UCCP, unang-unang memorize ay John 3:16. Ano ho? Huwag niyo sasabihin, ito lang ang memorize nyo. Ha? Kayo po dyan, mga kapatid, sa likuran. Alam ko may iba pa kayong memorize na talata mula sa Biblia. Pero, the most at the first na memorize natin ay John 3:16. So mga kapatid, dito po natin itinutulad. Ito po ang pattern natin ng pagbibigayan. Extra generous tayo ngayong Pasko at sa lahat ng araw, sa lahat ng saglit. Dahil ang Diyos nga ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa ating lahat. Yan ang regalo sa atin ng Diyos. Nalilimutan lamang natin tanggapin ang regalong ito. Mga kapatid, natanggap na ba natin ang regalo ng Diyos? Si Jesus Christ ang regalo sa atin upang ang ating pagiging makasalanan ay tayo'y magkaroon ng kapatawaran. Upang ang dumi ng ating puso ay hindi lamang kanyang susuriin, kundi lilinisin ito. Ang sabi sa banal na kasulatay, lilinisin kayo kasing puti ng niebe. Ano po ba ang niebe? Marami ditong mga taga-Amerika. Snow. Kasing puti ng snow. Bibigyan ng Diyos ng dalisay, ng purity ang ating puso dahil doon sa isinilang sa sabsaban. So mga kapatid, anumang ating kayang ibigay, we give. Sa simbang gabi hanggang kagabi, nagbigay po tayo ng panahon. Nagbigay tayo ng ating lakas. Nagbigay tayo ng pangunawa. At anumang kaya nating ibigay, we give. We offer ourselves truly and faithfully. Kaya nga mga kapatid, ang tamang damdamin natin sa araw ng Pasko ay isipin natin kung ano ang ating maibibigay sa may kaarawan. Pag may birthday, tayo nagre-regalo. Si Jesus ang may birthday ngayon, ano pong ating regalo kay Jesus? Salamat po sa presence ng bawat isa. This is a great gift to Jesus. Ano po ang maibibigay sa Kanya? Ano ang magagawa natin para sumaya ang may birthday? Para po namang baliktad kung minsan ang nangyayari. Tayo ang gustong-gustong tumanggap.
Ano ho? Ay bakit si gayon may regalo, ako walang regalo? Ay bakit si ganon, pinapasko ako'y hindi? Gustong-gusto natin tumanggap. Subalit, tayo ang dapat nagbibigay. Sa isinilang na sanggol sa sabsaban, ang Panginoong Jesus. Huwag po kayo mainip. Hayaan natin hanggang alas 12 tayo dito sapagkat ako'y tuwan-tuwa na punong-puno ang simbahan. Tingnan nyo, nagbubulungan na kayo dyan. Ano ho? Huwag kayong mag-alala. 1 minuto na lamang at kalahating oras. Mga kapatid, magiging ganap ang kaligayahan natin kung makapagbibigay tayo ng kasiyahan sa may kaarawan. Tunay pong nakakatuwang tingnan at punong-puno ng kagalakan ang aking puso sa sandaling ito, lalong higit yung isinilang sa sabsaban, tuwang-tuwa siya sapagkat apaw na apaw ang ating simbahan at alam kong lahat ng Christian churches sa araw na ito at sa ibang bansa ay baka bukas pa ay puno ang lahat ng simbahan because of Jesus. Kaya tuwang-tuwa ang Panginoong Jesus. Kaya po ako'y nananalangin. Kanina pa ako nananalangin. Alam niyo po kung anong panalangin ko? Sana po tuwing araw ng linggo ay Pasko. Ano ho? Panginoon, sana po'y tuwing araw ng linggo ay Pasko. Pero mga kapatid, pinapaalala ko po sa atin, talaga naman tuwing araw ng linggo ay Pasko. Nakalulungkot lamang na tayo ay nagsusumikap at nagpipilit makadako sa bahay ng Panginoon December 25 lamang. Pero tuwing araw ng linggo ay Pasko sapagkat ito ang ating tinakdang araw ng pananambahan sa Diyos. Pulpak at standing ang lahat ng Kristiyanong simbahan. Kaya maligayang maligaya at nakangiti sa atin ngayon at this moment ang birthday boy. Si Jesus. Salamat anak ko, salamat kapatid ko sa pagbibigay mo ng panahon ng kaisipan sa akin sa umagang ito. Ang inyong pagdalo sa pananambahan ng Pasko, mga kapatid, ito'y nakarecord sa aklat ng buhay. Present. How about other Sundays? Absent. Alin po ang mas marami? Present, absent. Ay, sabi ng mga bata, absent. Payag po ba kayo dyan? Na mas marami kayong absent o sa present? Ay, magagalit ang teacher. Kakabog. Mga kapatid, malaking kalugur at kasiyahan sa Diyos. Ang tayo'y laging presente. Lagi tayong nagbibigay ng ating buhay, ng ating panahon, ng ating lakas para sa Kanya. Therefore, nandun ang assurance na tatanggapin natin ang kapayapaan sa ating buhay. Ngayon pong araw ng Pasko, tingnan natin ang mga tao nagdiriwang sa ating paligid. Alam niyo po, kagabi may nadaanan kami. Kagabi pagkasimba, umuwi kami sa Agdangan, then bumalik lang ngayong umaga. May nadaanan kaming malakas ang tugtugan. May mga tao. Nagsasayahan sila. Pansinin ko, ang dami nila, kasama nila si Kuya Ador. Ang daming Kuya Ador doon. Marahil yung iba dito ay hindi pa kilala si Kuya Ador. Yung lagi ko lang kasama tuwing linggo, ang kilala nila si Kuya Ador. Yung nadaanan nila, ang daming Kuya Ador. May emperador, may matador, may fundador, ano pang dor. Ano, kasama nila doon. Masayang-masaya sila. Ang lakas ng bidyoke. So, nag-uusap kami mag-asawa, kami magkasama pa uwi. Sabi niya, may Krismasan na sila. Sabi ko ay, hindi yung Krismasan. Yun ay inuman. Kasi yung Christmas ay nagsimula sa salitang Christ. Where is Christ?
sa mga gayong pagkakataon. Kapatid, mga magulangin, pasayahin naman natin ang may birthday ngayong araw na ito. Sino ang may birthday? Sino pa? Kundi si Jesus Christ. Isigaw po natin sa may birthday, Happy Birthday, Jesus! Happy birthday, Jesus! Merry Christmas po sa ating lahat sa pangalan ng dakilang Mesiyas. Amen. Pwede po ba sa susunod na Pasko na ituloy ako at may palakpak pala? Dumako po tayo sa ikalawang paghandog.
Ang sino man po na may mga tanging panalangin na idinudulog sa Diyos, mayroong mga tanging pagpapasalamat na inihahandog sa Kanya, at sino man na nagpapanibagong sigla ng kanilang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay inaanyayahan sa unahan. Tayo po ay manalangin. Sa iyo ang kapurihan, ang pagsamba, at pagluwalhati, o dakilang Diyos. Dahil po sa iyong banal, mapagpalang pag-ibig, pag-ibig na hindi kayang sukatin ang lalim nito, maging ang luwang nito at kalakhan ng iyong pag-ibig, o Diyos, ay hindi kayang sukatin. Dahil po dito, ay ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, na sa Jesucristo, nang dahil din sa kapakumbabaan na siya mong itinuturo sa amin dapat kami magkaroon nito, siya ay niloob mo na maisilang doon sa abang sabsaban. Salamat po, o dakilang Diyos, sa iyong mga anak na naririto, na binibigyang prioridad sa umagang ito ay ikaw, o Diyos. Salamat po sapagkat sa kabila ng aming mga kaabalahan sa mga gawain, kaabalahan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sinikap namin na makapag-alay ng papuri at pasasalamat, lakip ang mapagpakumbabang pagsamba sa dakilang Mesiyas. Salamat po, o Diyos, sa mga magulang na nagsusumikap, maakay ang kanilang mga anak, maturuan ng pagkakilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Nagpapasalamat din kami sa umagang ito sa pagtugon mo sa aming napakaraming karaingan at dalangin na inihahain sa iyo sa tuwi-tuwi na. Tunay ngang ikaw ang mahabaging Diyos na kumikilos sa aming buhay sa iyong makapangyarihang pamamaraan, sa iyong mahiwaga at kamangha-manghang pamamaraan. Maraming salamat po, o Panginoon, sapagkat bago pa namin bukhin ang aming mga labi upang sambitin ang aming mga karaingan, ikaw po ay kumikilos na at tumutugon ayon sa iyong banal na kalooban. Sino man sa amin, o Panginoon namin Diyos, na merong mga dalahin sa buhay, na sa sandaling ito ay buong puso na ipinagtatagubilin sa iyong banal na kamay. Hawakan mo po sila, o Diyos na mapagpala. Sa mga sandali na wari ba'y nanghihina at nawawala ng pag-asa, itaas mo po sila at bigyan ng lakas, bigyan ng lakas ng loob upang makayanang mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay. Sa aming pagdiriwang at pagsasaya sa araw ng Pasko, hindi namin nalilimutang idulog sa iyo, Panginoon namin Diyos, ang mga kapatid naming nasalanta at nabiktima ng malalakas na kalamidad. Sila, o Panginoon, ay lumuluha sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, sa pagkawasak ng mga pinagpagalan nilang ari-arian. Nawa po'y madama nila ang iyong banal na pag-ibig sa iba't ibang kaparaanan. Patuloy mong iagos sa kanila, o Panginoon namin Diyos, ang iyong banal na kahabagan. Gagamit ka ng mga tao na magsisilbing daluyan ng iyong pagpapala para sa kanila. Kung kami man, o Panginoon, hindi makapunta roon, ang aming dalangin para sa kanila ay ipinapaabot namin sa iyong kabanal-banalang luklukan. Ang aming pagtitiwala, o Diyos, ay aming inihahandog sa iyo. Sumasamo kami, magkakasama kami, o Diyos, maging ang mga kapatiran namin sa mga lugar na iyon, ang mga manggagawang pastor, ang mga manggagawang diakonesa, ang iyong mga lingkod na nawalan din ng mga tahanan,
ang mga iglesia na nagiba ang bahay-sambahan. Alam namin, hindi ka magpapabaya, sapagkat ikaw ang nangako sa aming iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, na kailanmay hindi mo kami pababayaan, ni iiwan man. Sumasamo kami sa iyo, Panginoon namin Diyos na dakila, na mga anak mong naririto ay magdadala ng bagong kayamanan, ng pagpapayaman ng aming pananalig at pagtitiwala sa iyong banal na ngalan. Sa aming pagsasaya sa maghapong ito at sa mga darating pang araw, ikaw ang aming itatanghal. Ang karangalan ay sa iyo, O Diyos. Buong kapukumbabaan na inihahandog namin ang lahat ng ito para sa iyo lamang. Loobin mo po na sa pagsasama-sama ng mga pamilya, ang iyong banal na pag-ibig, ang siyang sasagitna ng puso ng bawat isa, sa gitna ng buong sambahayan at maging ng buong sambahayan ng iyong mga anak sa iglesia namin dito sa UCCP McGill Memorial Church. Igawad mo nawa, O Panginoon, ang iyong banal na bendisyon sa bawat isa at loobing mong ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng iyong bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, tanggapin ng bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na isinilang doon sa sabsaban. Ang bagong buhay sa pamamagitan ng kaligtasang kaloob niya ay tatamasahin ng bawat isa. Ang pamamatnubay, pangunguna, pananahanan sa inyong mga puso ng banal na Espiritu ay tatanggapin at payayabungin sa inyong mga puso. Simula sa sandaling ito hanggang magpakailan, kailan paman. Amen.